No? Okay, salamat sa Panginoon. And dadako na po tayo sa pinakamalagang sandali ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And I want to bring to you tonight the simple message in the book of Psalm. In Psalm chapter 1, no? Psalm chapter 1, basahin natin yung sige, basahin na lang natin 1 to 6. We will dwell our message in hanggang 3, no? Basahin muna natin ang panimula, no? The first chapter of the book of Psalm. Ito yung mga introduction pa lamang, no? Psalm. Ang book of Psalm ay pinakamahabang chapter, no? Ang sabi ng verse 1, basahin natin ng salitan, no? Sabay-sabay natin sa verse 6. Ang sabi ng verse 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinner in the congregation of the righteous. The Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Tayo po manalangin, dakilang Diyos sa sa langit. Thank you, God, for this wonderful verses that we read tonight. Thank you po, God, sa aming prayers. Thank you po sa mga special number. Salamat sa awitin ng choir. O God, salamat po, Diyos. And ngayong gabi, bless our service through your message, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, mga salita. And dalayan ko, Diyos, and send us revival tonight, O God, through your word. And use thy servant, O God, I am nothing. Make my blessing to thy brethren, O God. And Lord God, speak to us in a very personal way or in a very special way through your word, O God. Holy Spirit, fill us with your power and wisdom, and make my blessing to thy brethren, O God, tonight. Forgive our sins, O God, and make us worthy to receive thy word tonight. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, salamat sa Diyos. Amen. It's good the house of God, Sunday evening, Wednesday prayer meeting. Ang title na mensahe natin, I want to bring the subject, the description of Christian God blesses. No? Ang katangian ng Kristiyano na kung saan siya'y pinagpala ng Diyos. Amen. Tanda natin, God is able to bless us. Amen. Ang Diyos ay may kapangyarihan na pagpalain ng kanyang mga anak. Amen. So, ito po, pag-aralan natin ang uri ng Kristiyano na kung saan siya pagpalain ng Diyos. No? Tanda natin ang sukatan ng blessing, kapatid. Ang sukatan ng pagpapala. No, ay hindi lang po ay material na mga bagay o pinansyal na mga bagay. No, hindi lang po yan makikita sa mga material. No? Hindi ibig sabihin ay kung magmarami kang pinansyal o material ay pinagpala ka na ng Diyos. Maybe it's only a part of the blessing from God. In fact, the less of the blessing from God is our financial and material blessing. Pinakamaliit lang po na blessing ng Diyos yan. Amen. Pero isa lang yan sa blessing ng Panginoon. No? May mga blessing tayo minsan na hindi natin napapansin. Amen. Una sa lahat, the first thing na blessing sa atin, kapatid, yung spiritual blessing. Amen. Yung spiritual blessing sa Ephesians chapter 1 verse 3. Makita natin sa Ephesians 1 verse 3, no? Ano sabi ng Ephesians 1 verse 3? Huwag natin makalitaan dapat ang blessing ng Diyos ay hindi lang po mga material o financial, but of course, financial blessing also. Spiritual blessing. Sabi ng verse 3, "Blessed be the God of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing." Spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Mga spiritual blessing ay hindi po yan dahil sa ating kagalingan sa sarili natin, kapatid. No? Ang spiritual blessing ay galing yan sa Panginoon. In heavenly places in Christ, sa pamagitan ni Kristo. Amen.
Kaya yan po, may mga blessing tayo na galing sa Panginoon. Heavenly blessing. No? Yan ito na tinatawag na spiritual blessing natin, kapatid. Yung family blessing is a blessing na ang bawat mananampalataya, ang ating mga pamilya ay Kristiyano. Amen. Blessing po yan, kapatid, no? Na ikaw ay mayroong Kristiyanong pamilya. Amen. Kasi hindi lahat sa atin ay mga Kristiyanong pamilya. May mga kasama tayo sa bahay na hindi pa ligtas. Amen. Di ba ganon? Oo. Mahirap pag may kasama kang hindi Kristiyano. Yung Kristiyano na nga, kasama mo na sa bahay. Mga Kristiyano na yan sa bahay. Pero makita natin, nagkakaproblema pa. Lalo na kung hindi Kristiyano kasama mo sa bahay. Amen. Family blessing yan. Family, Christian family. Blessing yan na lahat kayo sa tahanan ay Kristiyano. Amen. Blessing na meron kayong church. Amen. Church family. Amen. Na bukod sa iyong pamilya ay may pamilya ka sa simbahan. Amen. Bakit siyang pamilya tayo? Kasi tayo anak ng Diyos. Amen. Tayo isang dugo lang, no? We are washed with the blood of Jesus Christ. Amen. Isa lang dugo natin. Amen. Kaya nga tawag tayo, we are family of God. No? Kasi isa lang ang dugo natin, ang dugo ni Kristo na nagugas ng ating kasalanan, and we are one in the family. No? At kasama pa natin ngayon. Kasama tayo, sama-sama tayo sa church. Amen. May simbahan ka. Amen. Blessing. Amen. Blessing na may simbahan ka. Amen. Think about kung wala tayong simbahan. Amen. No. We believe that we have no perfect church. Amen. Pero makita natin, we have the right church. Amen. Praise God, we have a Christian fellowship. May kapiliship ka na Kristiyano. Amen. We have a Christian friend. May kaibigan kang Kristiyano. Amen. Blessing po yan. Amen. So, praise God for that. Amen. And mga blessing pa natin na financially. Amen. Pinagpala ka ng Diyos financial, pinagpala ka ng Diyos material, at blessing din po mentally. Amen. Napasalamatan natin, blessing ka mentally. Amen. Nasa maayos ang ating pag-iisip. Amen. Imagine kung hindi maayos ang pag-iisip natin, baka wala ka ngayong gabi. Amen. Nakita niyo sa Facebook, meron doon na nakita ko sa Facebook na isang babae, magandang babae, pero hindi maayos ang pag-iisip, nakatulala, no? Hindi ko na alam kung nakauwi na po yun, no? Tinitingnan ko nga, baka membro natin. Kasi naka-short. Oo. Blessing po yun, no? Na blessing mentally, no? You have the right mind. Amen. Maayos ang iyong pag-iisip. Amen. Isipin mo kung wala ka sa hulog. Amen. Blessing also, you have blessing intellectually. Amen. Intellectually. Amen. Binigyan ka ng Diyos ng wisdom. Amen. Wisdom. Binigyan ka ng Diyos ng wisdom. Sabi ng Deuteronomy 8:18, it is God by power to get wealth. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan, kalakasan, wisdom para makamta natin ang mga blessing na yan, financial blessing, wealth. Amen. Blessing na mayroon tayong you are healthy today. Amen. Malusog ka. Amen. Ano mo maraming pera kung nasa ICU ka naman. Amen. Kaya blessing po yun. Intellectually, mentally, healthy ka. Amen. Ano pa mga blessing natin, kapatid? No? No. Blessing na ikaw ay you are blessed emotionally. Amen. No. Hindi ka masyado nag-worry. Amen. No. Kahit maraming problema, you learn to trust God, you learn to pray. Amen. Hindi ka masyado nag-worry kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Yan po, no? Yan, blessing. Marami po tayong mga blessing. Amen. Financially, may income ka. Amen. May trabaho ka. Yan ang blessing ng Panginoon. Amen. May sweldo ka na tinatanggap. Araw-araw, buwan-buwan. Amen. May extra income ka pa. Amen. May sideline ka pa. May trabaho ka pa. Maraming blessing, kapatid. Oo. Na hindi natin napapansin. Tanda natin, God is able to bless us. Amen. Ang sabi ng Biblia sa ating binasa ngayon, blessed is the man. Amen. Blessed is the man. Pwede tayo pagpalain ng Diyos bilang Kristiyano. Amen. Sinasabi ka natin kanina, ang blessing ay hindi sukatan ng material ng mga bagay o pinansyal. Amen. May mga blessing na hindi natin napapansin na hindi kaya bilhin ng pera. Amen. So, dito,
Blessed is the man. No. The description of Christian whom God blessed. No. Ang sabi diyan, makita natin sa point number 1 na, no, paano tayo i-bless ng Diyos, ano ang mga katangian ng isang Kristiyano na pwede tayong pagpalain ng Diyos. Amen. Dito po sa ating binasa, in verse 1, dito rin po natin makita yung point number 1, paano tayo i-bless ng Diyos. Amen. No? Salamat, mayroon tayong Biblia. Amen. Nandito yung description ng Kristiyano kung paano tayo i-bless ng Panginoon. Amen. Tandaan natin, hindi po tayo subject sa na maranasan, hindi natin maranasan ng problema. Hindi ibig sabihin, Kristiyano kayo, wala ng problema, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Ang pinagpala ka ng Diyos ay hindi lang talaga maraming pera, mayroon kang kapayapaan. Blessing po yun. Amen. You cannot buy peace, no? Only found in the Lord Jesus Christ. Kaya sabi rito, sa verse 1, no? Yan po ang point number 1 natin. The description of Christian whom God blesses. Amen. Number 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Walketh not in the counsel of ungodly. Makita natin yung mahalaga yung walk. Amen. No. Our walk is very important. Masunod yan, kapatid. Our standing. Our stand is very important. And our sitting down is very important. Makita natin, nagsimula ang buhay natin sa walk, and then stand, and then sit. Amen. Pag namali ang iyong walk, mamali rin yung stand, ang iyong standing ng iyong buhay. Mamali din ang standard ng iyong buhay. At kung mamali rin yung standard, mamali ang walk, mamali din ang sit. Amen. Mamali ang iyong upuan. Amen. You got a wrong crowd. Amen. Kaya nga sabi rito sa number 1, we need to separate from worldly system. Separated from worldly system. Dapat ang Kristiyano ay separated from worldly system. Walk not in the counsel of ungodly. Hindi po tayo makiayon, makisama sa mga taga-sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan. Huwag nating gayahin ang sistema ng sanlibutan. Amen. Walk not. Amen. Separate. Humiwalay ka sa gawain ng sanlibutan. Yan ibig sabihin, separated from worldly system. Huwag kang makisama sa gawain ng sanlibutan. Huwag kang makiayon sa sistema ng sanlibutan. Iba ang sistema ng sanlibutan. Iba ang standard ng sanlibutan. Amen. Iba po ang sistema. Sa sanlibutan, okay lang yung magpalit-palit ang asawa. Okay lang magligaw-ligawan. Ganon. Okay lang magpalit-palit ng asawa. Ganon. So iba ang Kristiyano. Huwag kang lumakad na katulad ng taga-sanlibutan. Hindi tayo taga-sanlibutan. Amen. Tayo ay taga-langit. Amen. Kaya ang lakad natin ay taga-langit, hindi taga-sanlibutan. Kaya sabi ng Psalmist, walk not in the counsel of ungodly. Amen. Tamang lakad.
Amen. Nung tayo ay mananampalataya, doon nagsimula. Kasi tayo ay iba naman ang mga lakad natin, kapatid, bago tayo naligtas. Amen. Yan po, Kaya nga, walk by faith and not by sight. So, our walk begin by faith. Amen. Sabi ng Ephesians 4 verse 1. Ephesians 4 verse 1. Nung tayo ay naligtas, ang sabi diyan, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation. Prisoner of the Lord. Amen. Dati tayo ay prisoner ng sanlibutan. Ngayon, ang sabi ni Paul, therefore, prisoner of the Lord. Ibig sabihin, prisoner ng Panginoon. Ang prisoner kasi ay wala kang karapatan ng lakad. Di ba pag nakakulong ka, hindi ka pwedeng maglakad kung saan-saan? Amen? Hindi ka pwedeng lumabas, maliban na lang kung ibuksan yung kulungan na yan at makalabas ka. Katulad nating isang kapatid, binisita natin, nag-request tayo na buksan at makalakad siya sa labas. Amen? Pang ilang minuto lang yata yun. Oras. Oras naman. Ganon. Prisoner. No. Limitado ang iyong lakad. Nung tayo ngayon ay nanampalataya sa Panginoon, tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Tayo ngayon ay hindi na prisoner ng sanlibutan. Tayo ngayon ay prisoner ni Kristo. Malaya na. Amen. Tayo malaya na sa pamagitan ni Kristo. We are prisoner. Kaya nga, beseech you that you walk worthy of your vocation, of the vocation where ye are called. Amen. Walk worthy of your vocation. Amen. Tayo ay anak na ng Diyos. Amen. Vocation. No? Ibig sabihin, tayo ay pinili na ng Diyos na kanyang maging anak ng Diyos, and bilang anak ng Diyos, tayo isang representante ng Panginoon dito sa lupa. Amen. Tayo ang representante ng langit. Amen? Dito sa lupa. So we are Christ's representative on earth. Kaya sinasabi sa atin, tinatawag tayo, we are ambassador of Jesus Christ. Amen? Tayong ambassador ni Kristo. We should live like ambassador. We talk like ambassador. Amen? Yan po, ambassador, representative tayo ng langit. Oo, ang mga tao hindi nakakita ng langit, pero pag nakita ka, maunawaan niya ang langit. Maraming interesado doon sa buhay na langgan sa langit. Amen. Dapat makita ang langit sa buhay natin. Hindi yung impyerno makita sa ating buhay. Walang sasama sa atin, kapatid. Amen? Kaya Paul challenge to walk worthy of our vocation. Ano yung vocation natin? Ang vocation natin ay tayo ay isang piniling Kristiyano. Christian. Amen. Worthy. Dala natin ang pangalan na Kristiyano. Wherever we go, we are Christian. Dala natin ang pangalan ni Kristo. Ano bang word na Christian? Christ one. Amen? Meaning niyang Christian, Christ one. Nakiisa tayo kay Kristo. Amen? Nabilang tayo kay Kristo. Yan ang Christian. Christ one. Hindi Christian. 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 Amen? Mayroon tayong Kristo. Nakikita si Kristo, napabilang tayo sa kay Kristo. Kaya nga tawag sa atin, we are Christian. No, isa ka kay Kristo. Christian, nabilang ka kay Kristo, kaya Kristiyano. So we need to understand, we are Christian. Wherever we go, we are Christian. Tayo ay Kristiyano. So the people in the world are watching your life. Yan. Watching your life.
nakamasid sa atin, nakatingin sa ating buhay, whether we like it or not. Ang mga tao sa paligid natin, nakatingin sa atin. Sa opisina, nakatingin sa atin. Sa trabaho, saan ka man pupunta, nakatingin yan sa atin. Ang mga tao, kapatid. Kung anong klaseng pamumuhay bilang Kristiyano. Tayo, anong klaseng Kristiyano tayo, kapatid? Ang mga tao sa paligid natin, nakatingin sa ating kapatid, nakamasid sa atin, at binabantayan tayo, kapatid, whether we like it or not. And the question tonight, can they see Christ in you? Amen. Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Sa buhay nyo, sa iyo, sa iyong buhay. Christ, can they see Christ in your life, in your walk? Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Nakikita ba si Kristo sa mga lakad natin? Nakikita ba si Kristo sa pananalita natin? Amen. Nakikita ba si Kristo sa mga kasuotan natin, sa mga damit natin, kapatid? Nakikita ba si Kristo? Tayo ba ay ang mga damit ba natin ay pang-Kristiyanong? Amen. Yan po, tinitingnan tayo ang ating mga lakad, ang ating mga itsura, kapatid, ang ating buhay, nakamasid ang mga tao sa paligid natin, kapatid. Walk, kaya nga blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Tinitingnan nila ang ating mga lakad, amen. Saan ba ang mga lakad nating, kapatid? Araw-araw, ano bang klaseng lakad nating, kapatid? Importante po ang lakad. Walk is very important in our Christian life. Amen. Our walk must be separated from worldly system. Amen. Separated tayo doon, kapatid. Nakahiwalay tayo sa kanila. Hindi tayo nakayayon sa kanila. In Ephesians chapter 4 verse 17. Tingnan natin Ephesians 4:17, nandiyan din, sa kabila lang. This I say, therefore, testify in the Lord. Amen. Makita, tayo ay nagpatotoo, nagpapatunay na tayo ay nasa Panginoon. That ye henceforth walk. Yan. Walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Walk not as other Gentiles walk. Anong Gentiles? Mga hindi mananampalataya. Mga hindi mananampalataya. We need to separate from them. Walk not as other Gentiles walk, in vanity of the mind. Tanda natin, ang mga tao ay hindi nagbabasa ng Bible. Amen. Hindi yan nag-church katulad natin, nakikinig ng salita ng Diyos, kapatid. Pero ang mga tao, nakatingin sa atin, sa ating mga lakad. Amen. Sa ating buhay, mga kapatid. They see how we walk. Amen. Tinitingnan nila ang ating mga lakad. Amen. Kaya the question tonight, how's our daily walk? Amen. Kaya nga mayroon tayong program, Daily Walk. We should walk daily with God. Amen. So that people should see the difference between Christian and non-Christian. Makita ang diferensya ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Nakakalungkot kung makikita walang diferensya. Dapat makita ang diferensya. Sabi ng Jude, we are making the difference. Making the difference. Ipakita natin, kapatid, na tayo ay naiiba. Kaya pag tinabi mo ang Kristiyano at hindi Kristiyano, you see the difference. Pag nakita mo yung believers at unbelievers, you see the difference. Makita mo yung kaibahan, kapatid. Amen? Makita mo ang kaibahan natin bilang Kristiyano.
Because of the way Christian walk. Because of the way Christian talk. Makita natin sa pananalita, kapatid. Makita yan na ikaw ay Kristiyano o hindi. Kausapin mo isang tao within 15 minutes, makita mo na ang taong yan ay Kristiyano. Makita mo siya ay spiritual. Makita mo siya ay carnal. Makita mo siya ay worldly. Sa kanyang pananalita. Sa kanyang mga kwento, kapatid. Christian walk under Christian walk. The way they walk, the way they talk, makita mo na ang Kristiyanong yan separated from the worldly system of this world. Amen. Makita natin yan. Christian, the way they dress. Sa damit pa lang kita na kung Kristiyano yan o hindi. Makita yan sa damit, sa pananamit, sa mga babae. Makikita natin yan, kapatid, na siya ay Kristiyano. Oo. Nakita mo, nasa standard, modest apparel. Kahit saan pupunta, modest apparel. Kapatid, hindi lang po Sunday ang standard ng pananamit, kundi Monday to Saturday, wherever you go, makita na ikaw ay Kristiyano, kapatid. Eh, nakakalungkot naman, kapatid, na may mga Kristiyano, pero makita natin, nakaano pa sa Facebook, nagpapakita pa na hindi sila Kristiyano. Amen. Makita natin, naka sa Facebook, Sunday, modest apparel, sa Monday, Tuesday, makita mo, iba na ang kanyang kasuotan. Amen. Nagpapakita sila. Amen. No. Hindi sila nahihiya. Nagpapakita na parang hindi sila Kristiyano. Oh. They are compromising Christian. Amen. Walang problema, kapatid, pag-araw ng Sunday. Ang problema, pag-araw ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ano ang klaseng kasuotan ng isang Kristiyano? Amen. Saan ka pumupunta? Amen. Ano ang mga lakad mo, kapatid? Amen. Oh, kaya nga sabi ng Ephesians 5, dito sa kabila, Ephesians 5:8. Ephesians 5:8. For ye were sometimes darkness, but ye are light in the Lord. Walk as children of light. We were sometimes in darkness. Amen. Dati ang lakad natin ay sa kadiliman. Amen. And now, sabi ni Paul, ye are light in the Lord. Amen. Tayo ang ilaw ng Panginoon. Amen. Ang tanong, ang ilaw ba natin ay talagang nag-iilaw yan, nagliliwanag sa sanlibutan, makita si Kristo sa ating buhay, na tayo ay lumiliwanag. Amen. Kaya mahalaga ang ating mga patutuo. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that ye may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mahalaga po ang ating mga patutuo. Amen. Kasi tinitingnan nila ang ating buhay, ang ating mga patutuo. Amen. We should walk in the light. Walk in the light. May makanta tayo, walk in the light. Walk in the light. Amen. Eh dati, kapatid, you walk in darkness. Amen. Oo. Ganon tayo dati. Amen. Mahilig tayo sa patay-sindi na lugar. Amen. Eh nakakalungkot naman hanggang ngayon, sa patay-sindi ka pa rin. No? Dapat doon ka sa lugar ng liwanag. Amen. Because we are now the children of light. Amen. Walk as children of light. Huwag ka nang bumalik sa kadiliman. Amen. Lumakad ka na bilang anak ng Diyos, anak ng liwanag. Amen. Oh. In verse 11, and have no fellowship with unfruitful works of darkness. Amen. Kaya salamat, mayroon tayong fellowship. May mga fellowship tayo every Friday. This coming Friday, may fellowship tayo, mga adult men. Fellowship is very important. Amen. Kasi madali lang kasi sinong kasama mo, malalaman na kung sino ka. Amen. Birds in the same feather, the same birds. Amen. Amen. Kaya we have no fellowship with unfruitful, ang sabi dyan, works of darkness. Amen. But rather reprove them.
Amen. Ang sabi dyan ni Paul, no, sabi ni Paul, hindi tayo dapat nakisama sa gawain ng mga taga-sanlibutan. Amen. Hindi tayo dapat makitagay sa kanila. Amen. May mga pastor pa, buti hindi baptist. Amen. Nakitagay pa. No? Sa kanilang mga dati nilang kaibigan. No? Para hindi sumama ang loob. Kasi sasama ang kaibigan nila pag hindi nila inumin ang tagay. Oo. Hindi ganoon, kapatid. Amen. Hindi tayo dapat makisama. Amen. Nakakalungkot ganoon, no? Buti hindi baptist na pastor. Amen. Nakisama pa sa tagay-tagay. In-invite na kanyang kaibigan na unsaved. Nakitagay, nakisama rin doon, kapatid. Para hindi masira ang pagkaibigan. Amen. No? Pagkaganyan, tablahin mo na ang kaibigan mo. Amen. Hindi tayo dapat makisama sa gawain nila. But sabi ni Pablo, but rather reprove them. No, rebuke them. Sawayin natin sila. Amen. Reprove them. Sawayin natin sila. Huwag tayo makisama sa kanila. Paul instruct them to rebuke, rather to walk with them. Fellowship with them. Huwag kang makiayon. No? At gusto nating pagpalain ng Panginoon. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Kaya huwag tayong makisama bilang Kristiyano. Huwag tayong makisama sa kanila. Huwag maging makiupo sa kanila. Amen. Kasi nagsimula yan sa upo. Sa lakad-lakad natin. Papunta-punta tayo doon. Yan. Tapos upo ka na doon. Sunod tatayo ka na doon. Pamasid-masid ka na doon. Kung may nakakitang Kristiyano, walang Kristiyano, upo ka muna. Ganon. Avoid them. In James 4:4. In James 4:4. In James 4:4. Natin sa James 4. Sabi rito, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Amen? Sipin mo yan, kapatid, makisama ka sa kanila, makipag-fellowship sa kanila, maging friend ka sa kanila, mga makipagbarkada ka sa kanila, yung mga dati mong barkada, makipag-inuman ka pa sa kanila. Oo. Ang sabi dyan, avoid friendship with the world. Amen? Because we are enmity of God. Maging kaaway tayo ng Diyos pag makipagkaibigan tayo sa kanila. Amen. Alam na natin, isipin mo kung kaaway ka na ng Diyos, paano ka papagpalain ng Panginoon? Magpipray ka, Lord, bless mo po, Panginoon, ang aking buhay, bless po ang aking kalusugan. Wala, kapatid. Bakit? Kaaway ka ng Diyos. Amen. Avoid friendship with the world. Because we are enmity with God. Maging kaaway ka ng Diyos pag makipagkaibigan ka. Kaya nga, kapatid, kaya malaga, we need to choose our friend. Amen. Choose your friend. A friend that build your faith. Yan po ang klaseng kaibigan, kapatid, na titibay ang iyong pananampalataya. Yan ang klaseng kaibigan na dapat nating hanapin. Friend that build your faith. Don't choose friend that destroy your relationship with God. That tear down your spiritual. Ibabagsak ka spiritual. Hindi yan klaseng kaibigan na kailangan natin, kapatid, na sisirain ang buhay mo, Kristiyano. Amen. Sirain ka. A true friend should draw near closer to God. Ang hanapin mong kaibigan, yung kaibigan na ilapit ka sa Diyos, palapit ng palapit sa Diyos, to keep closer and closer to God. Yan po ang tunay na kaibigan. Amen. Kung kaibigan mo, ilalayo ka sa Diyos, hindi po yan tunay na kaibigan. Yan ay kaaway ng Diyos, kapatid. Separate from them.
Ang sabi ng 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked to unbelievers. Huwag kang makisama, makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Makisama pa lamang yan. Makisama pa lang. Ay lalo na kung isama mo na yan sa bahay. Mag-aasawa na kayo, paano kayo magkasundo niyan, kapatid? Kaya nga, pag may manliligaw sa mga kababaihan natin, pag may nanliligaw na unsaved, tablahin nyo na, kapatid. Oo. Yan po. Maraming Kristiyano, amen? Oo. Dahil may trabaho, magandang lalaki, ayun, hindi tinabla. Ngayon, magdusa ka habang buhay. Amen? Ganon ang mangyari, kapatid. Yan talaga mangyari. Oo. Pag mag-asawa ka ng unsaved, wala na. Suicide ka na, kapatid. No. 50-50 na yan kung maligtas. Amen. Bihira lang po naligtas. Oo. Bilang lang sa daliri ang mga naligtas dyan, kapatid. Karamihan dyan, sisirain niyang buhay mo. Bakit? Ilalayo ka na sa simbahan. O, ilalayo ka sa simbahan. Maraming mga Kristiyanong ganon, mga Baptist pa, makasama natin, wala na sila. Saan na sila? Wala, kapatid. Bakit? Nag-asawa ng unsaved. No, pag naghahanap ka ng partner, bang hanapin mo? Faithful sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon. Amen. Hindi porke Kristiyano. Oo. Tanggapin mo na. Amen. Kung hindi faithful sa Panginoon yan, tablahin mo na rin. Kung backslider yan, tablahin mo na, kapatid. Amen. Ganon. Huwag tayo maging friendly sa kanila. Amen. Kahit mabait siya. Ay, mabait. Gwapo pa. Lahat na sa kanya. Maganda naman ang pag-ugali niya. May karakter, may car, may ano pa. Yan. 2 Corinthians 6:17. Ang 2 Corinthians 6:17. Wherefore, anong sabi ni Paul? Wherefore, come out among them, be ye separate, saith the Lord. Aba, mga kapatid, come out. Umalis ka na dyan. Sa samahan na yan. Samahan niya ng mga hindi Kristiyano. Be separate. We are separatist. Amen. Saith the Lord, touch not the unclean thing, and I will receive you. Amen. Unclean thing. Amen. Touch not the unclean thing. FCP mo yan. Sabi ng Panginoon, huwag mo na nga i-touch eh. Mas sinama mo pa. No? Kaya mga kapatid, separate from them. In 1 Corinthians 5, in 1 Corinthians 5:11. In 1 Corinthians 5:11, but now I have written unto you not to keep company. Amen. Not to keep company. Huwag kang makisama, huwag kang makibagbarkada. Amen. Kanino? If a man called brother be a fornicator. Aba, brother. Mga kapatiran ito. Pero fornicator. Amen. Fornicator. Yung word na fornicator, oo, nagsasama na hindi kasal, fornicator. Amen. Pag may asawa na nakisama sa iba, adulterer ang tawag. Amen. Kaya, ano pa? Covetous. Covetous, ano yun? Mga sakim, covetous, hindi nagtitithes. Amen. Oo. Hindi nag-offering, covetous. Amen. Paano kung pagpalain ng Panginoon, hindi ka nag-offering? Tinatabla mo ang Diyos. Amen. Covetous ka. Amen. Yung hindi sa'yo, kinukuha mo. Amen. Idolater. Yan. Idolater. Alam mo ang idolater, hindi lang po nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Anything, you give priority rather than God. That is idolater. Hindi ka nagsisimba kasi, pastor, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Idolater ka, kapatid. Oo. Oo. Hindi ka makasimba kasi may ganito. Ganon. Idolater ka, kapatid. Hindi lang yan sa Diyos-Diyosan.
May iba kang Diyos-Diyosan na inalagaan, kaya hindi ka makapunta sa Panginoon, hindi ka makalapit sa Diyos. Amen. Oh. Separate from worldly system. The people God blesses are careful in their walk. Amen. Be careful in their walk. Huwag kang makisama, makiayon sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Amen. And Hebrews 11:25, ang kasalanan ay we enjoy sin for a season. In Hebrews 11:25. Hebrews 11:25. Ano sabi diyan? Sin is for a season. Pleasure. Ano sabi niya? Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Di bali, kasama mong mga anak ng Diyos. Di bali, mahirapan ka. Di bali, may mga problema na hinarap ka. Baka sama mo ang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Kaysa hindi Kristiyano, and you enjoy pleasures of sin for a season. Amen. Sin is for a season. Ang alak, pangsamantalang kasiyahan. Ang drugs, pangsamantalang kasiyahan. Ang sugal, pangsamantalang kasiyahan. Amen. Ang kasalanan ay pangsamantalang kasiyahan for a season. Every sin, there is always consequence, kapatid. Oo. Maano ka? Yan ang mabigat, kapatid, ang consequence. Madali lang gumawa ng kasalanan. Ang mabigat, pagharap ng consequence. Amen. Hindi ka maging masaya. Masaya sa kasalanan, pero hindi maging masaya pagdating na ang consequence, kapatid. Ang lahat po tayo dyan, we are subject of this. Amen. Walang excuse dyan. Pastor, preacher, minister, ano man yan, kapatid. Walang excuse dyan. Ang diablo, walang pakundangan, walang pakialan. Kung sino ka, kapatid, neither give place with the devil. In Ephesians chapter 4 verse saan ba yan? 26 siguro. Basta dyan yan, kapatid. Kaya wag nating pagbigyan ang diablo. Amen? For a season lang yan. Look at Peter. Look at Peter. Saan ba natin makita yan? Sa John chapter 18. Ha? Look at the example of Peter. Alam mo bang paglayo sa Diyos ay hindi yan overnight, unti-unti. Kaya nga sabi ng ating Psalm, walk not in the counsel, standeth in the way of sinner, nor sitteth in the scornful. Unti-unti. Start, begin with walk, begin with stand, and begin with sit. Nakamalaman mo na lang, paupo-upo ka na. Una-una, patingin-tingin ka, palakad-lakad ka. Sunod doon, nakatayo-tayo ka na, nakamasid-masid ka na. Mamaya, nakaupo ka na. Iyon, kapatid. Kaya hindi overnight, kapatid, na ang Kristiyano ay lumalayo sa Panginoon. Hindi overnight yan. Look at Peter. Alam mo si Peter, ha? Apostol ito, Kristiyano ito. Kaya nga sabi ko, ang diablo walang pakundangan. Tingnan natin sa John 18 verse 15. John 18:15. John 18:15, ha? Peter walk with God. Amen. Kasama ng Panginoon yan. Amen. Kung saan ang Panginoon, doon yan si Peter. Alam mo ba ang very close sa Panginoong Kristo? Nung sila na nagpe-pray. Kasama si John, si James, kasama doon si Peter. 4 sila. Nagpe-pray doon sa Garden of Gethsemane. Prayed doon, kapatid. Kaya kasama ng Panginoon yan. Very close sa Panginoon yan. Amen. Si Peter. Pero makita natin sa verse 15, and Simon Peter followed Jesus. Followed Jesus. Yan. And Simon Peter followed Jesus. Sumusunod sa Panginoon. Amen. And so did another disciples, the disciple known unto the high priest. Yan. Makita na verse 15. May mga Kristiyano sumusunod sa Panginoon. Amen. Followed Jesus. Pero kapatid, pag nang iba ang lakad mo na, yan. Sumusunod ka sa Panginoon, unti-unti ang iba ang lakad mo, naku, diyan nagsimula, mawala ka sa Panginoon. Naguna, follow the Lord. He walked with Jesus. In verse 15. Look at in, anong verse yan? 18. In verse 18.
Na? John 18. John 18:15. Ha? Una, he followed the Lord faithfully. Amen. Kaso lang, he walked afar off, unti-unti, pawala ng pawala. Makita natin, hindi overnight. Ang Kristiyano, pag nawala yan, una-una yan, Sunday morning, di mo na magsimba. Sunod, prayer meeting, tatablahin niya na. Sunod, Sunday morning, wala na. Afar off, and no more. Walk no more. Oh. Sa John 18, di ba? 15. John 18:15, Simon Peter followed Jesus. He walked Jesus. Ngunit, nung unti-unti, nung nakita niya na ang Panginoong Jesucristo, yung pinapalo na ang Panginoong Jesucristo, dumidistansya na. And unti-unti na, afar off, and then, he walked no more. In verse 18, and the servants officer stood, who made a fire coal. It was cold. And they warmed themselves, and Peter stood with them. Amen. Dahil malamig ang panahon. Nandoon, mga officers. Kumbaga, nakimasid. Stood with them, di ba? And warm himself. Makita natin, una, he walked with Jesus. Tapos, yung iba na, he stood with the wrong crowd. Iba na, kasama niya. Makita natin sa verse 18. The servant of officer, iba na ang kanyang kasama. Iba na ang kanyang kapelosip. In verse 18. Iba na, nagpapainit na siya doon, who have made fire of coals. Amen. Nagpapainit-init na siya doon at iba na ang makasama niya. Yan. Verse 18. Makita natin. Ano makita natin dyan? In verse 27, iba na. In verse 27. In verse 25, and Peter stood and warmed himself. Therefore, art thou also one of the disciples? Amen. Tinanong sa doon, nakasama sa doon sa wrong crowd, kasama ka ba ni Kristo? Sabi niya, hindi ako kasama. I'm not. He denied the Lord Jesus Christ. Amen? No. In Luke, yan natin. In Luke, yan, makita natin, Peter standing with the wrong crowd. Nakatayo sa doon, nagpapainit. No? Sa hindi kasamang makapelosip. No? In Luke 22, verse 55. Luke 22:55. Yan. Luke 22:55, makita natin dyan. No? When they had kindled the fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them. Makita natin? Nanguna at patayo-tayo lang, nagpapainit lang doon si Pedro. Umupo na, sat down among them. Makita natin, nagsimula, walk, sunod, stand, sunod, sat down. Kaya nga sabi ng Psalm, blessed is he that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinner. Nag-stand siya doon. Makasama niya mga makasalanan na. Kay fellowship niya mga makasalanan. At dahil nakatayo na sa doon, ayun, nakaupo na. In the scornful, in verse 50, ano yan? 55. And when they had kindled the fire in the midst of the hall, and were sat down together, and Peter sat down among them. Ayun, nakiupo na. Si Peter. Amen. Ano nangyayari, kapatid? In verse 60, and Peter said, Man, I know not what thou sayest. Amen. Nung tinanong siya, kasama mo si Kristo? Hindi na.
He denied the Lord Jesus Christ. Amen. And verse, ano siyan? And in verse 61, and the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord, and he said unto him, before the cock crow, thou shalt deny thrice. Amen. He denied the Lord Jesus Christ. Lumayo siya sa Panginoon. Bakit? Oo. Nagsimula sa walk, stand, and sit. Yun. Kaya we need to separate from worldly system. Oo. Kasi, kapatid, yan ang magpalayo sa iyo sa Panginoon. That's why Peter wept bitterly. Napaiyak si Peter. Bakit? Oo. Hindi niya matanggap na siya mapalayo sa Panginoon. Amen? Yan ang mangyari sa atin. Malungkot tayo, kapatid. Kung tayo mapalayo sa Panginoon. Amen. Sa number 2, balik tayo doon sa text natin, separated from the world system. Number 2, sa verse 2, delight, ano yan? Psalm 1. Ang verse 2, delight. Hindi ito delight ice cream, ha? Delight. Delight, Chan, in the law of the Lord. Amen. Delight. Ano yung word ng delight? Mag-enjoy ka sa salita ng Diyos. Amen. So number 2, search the scripture daily. Thou the law doth meditate day and night. Maging masaya ka sa salita ng Diyos. His delight is in the law of the Lord. Search the scripture daily. The description of blessed Christian. Anong blessed? Masayang Kristiyano. Ano bang masayang Kristiyano? Mayroong scripture. Araw-araw, meditate day and night. Amen. Thou shalt meditate day and night. His delight is in the law of the Lord. Ang kasiyahan ng Kristiyano ay ang salita ng Diyos umaga at gabi, hindi nagsasawa sa salita ng Diyos, nag-i-enjoy sa salita ng Diyos. Amen. Yan po ang blessed Christian. Kaya nga blessed is the man. Ang blessed? Happy, masayang Kristiyano. Amen. Yung delight is in the law of the Lord. Kaya dyan ang nanggaling ang delight ice cream. Delight ice cream. Bakit? Pag nakakain ka ng ice cream, maging masaya ka. Amen? Yung iba umiiyak para makakain ng ice cream. Pag nakakain ng ice cream, maging masaya na. Parang bata. Amen? Kaya ang ice cream, hindi lang pang bata. Kaya kumikita ang ice cream. Amen? Ang Kristiyano, masiyahin. Delight is in the law of the Lord. Shall meditate day and night. Ang masayang Kristiyano, nagme-meditate. Ninanamnam niya ang salita ng Diyos. Nasisiyahan siya magbabasa ng salita ng Diyos. Ang tanong natin, masaya pa ba tayo magbabasa ng salita ng Diyos? Meditate. Meditate yan, ninanamnam. Nagbibigay sa iyo ng kasiyahan ang salita ng Diyos. Excited ka palagi sa salita ng Diyos. Amen? Yan po, maging masaya ka. Kaya kapag masaya ang Kristiyano, hindi ka sakitin. Amen? Oo. Ano sabi ng Biblia? Ba ang Kristiyanong masiyahin? Amen? Proverbs 17:22. Dapat lang ang Kristiyano masiyahin. Ang taong masiyahin ay may salita ng Diyos, meditate day and night. Blessed. His delight is in the law. Proverbs 17:22. Maganda yan. Amen. Ang salita ng Diyos, may layo ka sa karamdaman. Tingnan mo sa Proverbs 17 verse 22. A merry heart doeth good like medicine.
Amen. But the broken spirit drieth bones. Amen. Yang Kristiyano, masayahin dapat ang Kristiyano. Hindi tayo maging masaya sa mga palabas, sa television. Maging masaya tayo dapat sa salita ng Diyos. Amen. Kasi masaya tayo sa programa ni Jose, programa ni Wally. Hindi ganon. Maging masaya ka sa salita ng Diyos. Amen. Kasi bakit? A merry heart is like medicine. Amen. Medicine, makaminos ka sa gamot. Amen. Ay broken spirit ka, ibang espiritu mo lagi, kapatid. Nakasimangot ka. Masakitin ka. Amen. So, pag tinitingnan ka pa lang, magkakasakit ka rin. Amen. Maganda yung masiyahin na Kristiyano. Ang masiyahin na Kristiyano, may salita ng Diyos. Merry heart, no, like a medicine. Amen. Oo, gagaling ka sa iyong karamdaman. Oo, kung ang taong masiyahin. Yan. Oo, gagaling ka sa iyong mga sakit. Oo. Ay may sagip ka pa. Nako, nadagdagan ng kasiyahan mo. Oo. Proverbs 15:13. Proverbs 15:13. Maging masaya tayo sa salita ng Diyos. I-enjoy natin ang Word of God. Huwag tayong magsawa sa salita ng Diyos. Amen? Hmm. 15. Katulad ng cellphone, hindi tayo nagsasawa. Amen? Oo. Madilim pa. Kinakapa na yung cellphone. Titingnan na kung mga likes yung ilan na ba. Amen? Ang sabi dyan, 15. All the days afflicted. 15:13, no? Yan. A merry heart make a cheerful countenance, but sorrow of the heart, spirit is broken. Oo, yung malungkot na lang, malungkotin ka palagi. Ang espiritu mo, yan. Ano espiritu? Oo. Ang taong masiyahin, laging nakangiti. Ang taong malungkotin, laging nakangiwi, laging reklamo. Spirit is broken. Iba ang espiritu. No, alam mo pa ang taong masiyahin, ang malungkotin, tabihan mo. Iba ang espiritu. Amen. Iba ang marinig mo, puro reklamo. Hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Amen. Laging may kulang. 70,000 a month na, kulang pa rin. 100,000 a month, kulang pa rin. Alam mo, pastor, kulang pang ang 100,000 sa amin. Kulang pa, pastor. Sabi ko, ibigay mo sa amin. Sobra-sobra yan. Ipag-pray mo sa Panginoon, ilipat ang 100,000. Mga ilang poste na yan. Ganon, mo. Kahit anong, hindi ba, learn to be content para maging masaya ka. Kasi kung laging kulang, amen? Kung anong mayroon, pasalamatan mo sa Panginoon. Huwag mo nang hanapin yung wala. Pag dumating yung saging, huwag mong hanapin yung pinya. Wala bang pinya? Hindi ganun, kapatid. Pasalamatan natin. Everything, give thanks to the Lord. In Proverbs 15:15. Diyan, 15. All the days of the afflicted are evil. Yan po. Ang taong malungkotin, ang marinig mo sa kanya, laging masamang balita. Makita mo, puro mga sakit, mga ano, maririnig mo puro mga negatibo. Oo. Sasakit ang tenga mo. Walang blessing kang marinig sa kanya. 15:15. Lahat ng araw, oras, masama sa kanya. No? Affliction, puro problema. Oh. All the days of the afflicted are evil. Puro masama ang balita mo sa iyo. Pag ang taong malungkutin, problemado, warriors, lahat ang sasabihin niya, puro problema. Ganon. But the merry heart had continual feasting. Amen? Aba, ang kwento niya. Oo. Kaya nga ang taong malungkutin, ang lahat marinig mo sa kanya, masamang balita. Pero ang taong masiyahin, araw-araw, masaya. Feasting. Araw-araw, piyesta. Araw-araw, fellowship. Amen? Masaya.
laging may kainan. Yan. Kapatid, fellowship. Yan po ang nagbibigay ng kasiyahan sa Kristiyano. The Word of God. Meditate the Word of God day and night. Meditate, magbabad ka na sa salita ng Diyos araw at gabi. Ibabad mo na ang iyong sarili para ikaw maging masaya. Blessed na Kristiyano. Ang masayang Kristiyano, nagbababad, meditate sa salita ng Diyos. Amen. Kaya read the Scripture daily. Anong sabi ng Revelation 1 verse 3? Blessed is he that readeth the Word of God. Masayang Kristiyano, pinagpalang Kristiyano ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Basa pa lang, pinagpala ka na. And keep it the word of prophecy. Ina-apply mo pa, lalo kang pinagpala ng Panginoon. Amen. Ano yan? Reading pa lamang yan. Ay nag-aaral ka pa. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study the word of God. Sabi ng iba, mahirap ang King James. Yes, you need to study. Mahirap ang King James. Oh, nakita ko kahapon kung paano nila depensa ang perverted version. Versus King James version. Nahirapan sila. Naturta ang utak ng mga Bible student. That's why we need to study. Study. Pag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Amen. I-study lang eh. And search the Scripture daily. Acts 17:11. Search the Scripture daily. Araw-araw marami kang mga treasure. Search eh. Pag sinabing word na search, katulad ka nag-search ng ginto. Oo, bawat salita ng Diyos, ginto, kapatid. Acts 17:11. Search the Scripture daily. Araw-araw, huwag magsawa mong sabihin, alam ko na yan ang verse na yan. Search mo, marami ka pang mahukay dyan na mga ginto ng salita ng Diyos na yan ay maging pagpapala sa buhay mo. Sa buhay natin, kapatid. Amen. Yan. Memorize the Word of God. Amen. If you can memorize the Word of God daily, ilan yan? Kung araw-araw ka nag-memorize, ilan? 365 verses. Oo. Pwede ka na mag-preach na walang outline. Mga verses lang i-memorize mo. Kapatid, 365 verses. Eh kung every week ka lang, 52 verses. Oo. Ang tanong, how many years ka na Kristiyano? Ilang verses na ang na-memorize mo? Na ilagay sa puso. Mas maganda ilagay mo sa puso. Amen. Ang sabi ng Psalm 119 verse 11, Thy word that hid in mine heart, that I might not sin against thee. Memorize the word of God. Hid, ibaon mo yan sa puso mo, ang salita ng Diyos, para hindi ka magkasala laban sa Diyos. No? Para ikaw pagpalain ng Panginoon. Amen? Yes, study, memorize, apply the word of God. Apply what we have heard. What we know from the Word of God, what you hear, apply it in the Word of God, and God will bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Yan, dalawa lang palang kausapin at pag-usapan natin. Separate from the Word of God. Ano pa? Search the Scripture daily. That's the description of Christian whom God blesses. Amen. Separate from worldly system. Search the Scripture daily. Yan lang ang susi ng pagpapala, kapatid. Pagpalain ka spiritual, pagpalain ka financial, material, emotional, mental, lahat ipagpalain ka ng Diyos. In all area of your life, God bless you. Amen. Tayo po mag-pray na. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight, O God. Pinakita mo sa amin, nilatag mo sa amin kung paano kami maging masayang Kristiyano, pinagpalang Kristiyano. We need to separate